Tapos na po natin i-assemble yung kanyang frame. Yan. Yan na po yung itsura niya, guys. Bali kulang pa tayo ng oil. So wait guys, bali meron tayo dito ngayong pinor out po dun sa gusto po natin, no? So yung gumagana na pressure washer doon is isa na lang po, no? Eto kasi kahapon guys, nung pumunta ako doon, medyo humina na po yung kanyang buga po, no? So as usual, yung lagi kong sinasabi, pag humina na po guys, ibig sabihin yan, it's either yung V-packing na palitin na or kailangan ng cleaning mismo, no? So yung gagawin ko nito guys, bali kukunin ko po to, yung isang set na to, tapos iiwan natin to, no? Hindi, bali pala kukunin natin to, pati ito yung electric motor niya, kasi papalitan din natin to ng bago na frame, pati ito kasi meron akong dun guys na in order na frame tsaka yung head unit mismo, no? Tapos ito lininisan ko na lang to, and then itatabi na lang muna for temporary, no? Tapos pagtapos natin to guys palitan, ito na makabit to, ibabalik po natin doon sa pwesto, no? Kasi meron akong isang pina-rewind dati guys na electric motor din, pero wala tayong available ngayon na pulley. Ito, kaya ito na lang muna ipapalitan natin. Tapos ito yung guys, no? In-order ko lang po ito sa Shopee. Ito, andito yung head unit, andito yung kanyang mga frame. So lubuksan po natin ito guys para makita nyo po, no? Ito po yung first time ko guys na umorder ng head unit lang mismo, pero yung frame, mga nakailang order na po ako guys, no? So ilagay ko na lang po siguro sa description yung link, para kung interested kayo na umorder, mayroon po kayong link, okay? So actually guys, mga 2 weeks na siguro to nang dumating, pero ngayon lang natin to buksan kasi medyo busy nung nakaraan. Okay. Ito na po yung frame po natin. Yan. So bali tatlo po yung in-order ko po, no? Ito yung dalawa. So ito po yung kasama sa frame, dalawang mahabang ganito. Then ito mga parang mga brace po, no? So assemble po natin to para malagay na po natin yung head unit at para ma-break natin doon sa pwesto po natin guys, na kasama yung mga nut and bolt. Ayan. So hindi po ito guys no, stainless, no? Ordinary steel lang po to, pero tumatagal din ng mga 2 taon higit. So depende kung laging nababasa, so mas mabilis po siyang kalawangin. Yan, magaya po nito guys. Yan. Okay. So syempre hindi natin maiwasan na hindi mabasa yan guys, dahil na expose yung mga gamit natin sa tubig, kaya okay lang po yan. Yan. So again, yung link ilalagay natin. So yung presyo nito guys, mga nasa 100 pesos lang ata isa. Okay. But guys, yung sequence po nito sa pagkasunod-sunod, pag dito sa aking tawag ito, point of view guys, andito sa kaliwa ko yung lagayan ng electric motor po, no? So dito sa side, dito yung head unit ng pressure washer po natin. So dito sa left side, unahin mo natin to lagay, papasok kami dito. Ito yung plain lang, tapos may ano dito, may butas. Then next, ito yung may tawag ito, nut na naka-welding, kasi dyan papasok mamaya sa pag-adjust ito ng electric motor ko lang. Okay, so ito muna papasok to, ito yung susunod. And then ito yung may butas lang dito. Okay, tapos ito papasok dyan mamaya sa pag-adjust. So dito naman sa right side, ito muna yung plain din, papasok una. And then pangalawa, ito yung may parang flat dito. Okay, yes. So may mga ano dyan, may mga bolt na papasok dyan, saka andito yung kanyang nut sa loob. So yung ginagawa ko guys, binupukpok ko po to para matanggal yan yung nut, kasi sa pwesto doon, yung naka-design doon, hindi ko na kailangan to, yung parang kanyang stand po, no? Kaya kinukuha ko to
yung nut niya. Tsaka hindi ko na ito po ito ginagamit, no. So depende din sa inyo guys, sa inyong paglalagyan kung kailangan nyo lagyan ng stand. Pero sa amin, hindi ko na ito ginagamit, okay? So ito yung kanyang parang cover dito pagkatapos. So let's go! A few moments later. Dito guys, sa kanyang parang adjustment or adjuster, bago nyo ipasok dito, kailangan nyo muna lagyan ng isang washer dito. Kasi may kasamang washer niyan guys, dalawa. Tapos yung isa mamaya dyan sa loob, pinakaloob dyan. And then, parang kanyang pin na lock. Yan. So, mayroong butas dyan. Yan. Yan yung napapasok. Tapos dito guys, oh. Pag meron kayong grasa, yan. Lagyan dito guys ng konting grasa. Para smooth mamaya yung pag adjust po natin ng ating electric motor. Okay? So, ano pa ba? So, kailangan guys nakatapat yung butas. Yan, pagaya yan. Tapos, dyan sa kabila. So, mas maganda guys na kasi ito, walang mga kasamang washer to guys. So, mas maganda pag meron kayong washer para mas maganda yung lapat niya guys na. Yan. Okay? So sa akin, yung washer guys, kukunin ko na lang po dun sa luma na andyan. Okay? Para may magamit po ako. So tip ko lang guys, para hindi po kayo mahirapan maglagay po nito dito sa kabila. Bago nyo po ipasok po dito yung ito nya, ilagay nyo na po ito, no? Kasi pag hindi nyo po ito inilagay, bali hindi po ipapasok kasi mayroong nakaharang dito. Mangyayari nyan, pasok po muna to. Yan. Tapos, yan siya. And then, kalagyan ng lock, na pin lock dyan. Okay? At guys, sa pagtanggal po ng nut nya, ganito. So, kung mayroon kayong long nose, gaya nyan, pasok nyo dyan. And then, pupukpok nyo po to sa matigas na semento guys na. Ito. So, matatanggal na po yan. Ito halimbawa yan guys. Na matanggal yan. Kailangan ng prosehin. Bigyan natin muna para makapusto. Yan. Okay. Right guys, so tapos na po natin i-assemble yung kanyang frame. Yan. So may mga washer na po yan lahat guys na. Yan. Kabila. Lahat. So check natin guys. Dapat naka-straight po yan. Hindi nakatabingi. Okay. So next natin, buksan natin yung head unit para malagay na po natin dito. No? Okay. Alright. Meron namang styrofoam guys na. So, kabiyak-biyak. Siyempre hindi naman kasalanan ni seller sa shipping. Importante yung ating mismong head unit guys. Walang damage na. So, yasama ko na guys. Order itong pressure hose po. No? Yan. So, ilagay ko na lang ulit guys sa description yung link para kung gusto yung umorder guys, hindi na kayo mahirapan na maghanap. Yan sa kanyang belt. Wait lang. So meron ng bend dito guys. Yan. So dito agad maiiwasan kahit gaanong ingat ng seller. Kasi sa pag-shipping yan guys, importante hindi na biyak dito. Kasi pag nabiyak dito, yun yung malaking problema. Okay? Ito guys, mabilis lang to. Aanin lang to ng martilyo para tumuwid. Importante dito sa kanyang footing.
Walang damage, no? Ayan. Walang damage. So, wala pa to case oil. Ayan. So, yung in-order ko guys is Kawasaki Pro. Yan. Yan yung kanyang specs. So, 800 to 1200 RPM. Motor engine, compatible dito na electric motor is 0.75 kW up to 3.75 kW. So, may choices naman kayo guys na parang tatlo yung pagpipilian. Basic, and then standard, tsaka ito yung Pro. Okay. Ito. Styro pala ito. Next, ito yung kanyang pulley. Yan. So, dyan yan sa gilid guys. Kanya. Then, ito. Strainer. May mga ano pa sa loob. Styro. Tapos, yung kanyang mga yan. Nut and bolt. Then, may kasama ng extra B-packing. Yan. Then, mga o-ring guys, no? So, may kasamang parang manual. Ito. So, chinek ko lang guys kung may kasamang o-ring. So, meron naman. Or gasket. Yan. So, ito yung makukuha nyo guys pag pinila yung Pro. Yan. May mga extra na mga V-packing. Washer. Yan. Spanner. Adjust. Ano guys ha? Then yung kanya suction hose. Saka yung sa overflow hose guys ito. So wala na. So kumbaga guys, order at your own risk. Okay? Kasi hindi naman kasalanan ni seller guys pag may nasira sa habang siniship yung ating in-order po, no? So sa case ko, okay lang. Anin ko lang yan ng martilyo para maayos. Okay? Yan. Nung binuksan ko po dito, yung lumabas po na tubig. Yan. So ibig sabihin guys, bago ipinadala ng seller, stainless muna kung gumagana. So okay. So okay na okay po yun, no? Yan. Mas maganda guys na gumamit po tayo ng rubber na kaya po nito, no? Tawag nito, basta para hindi po matanggal yung kanyang coating na pintura. Okay? Kasi pag natanggal yan, so mabilis na po yung kakalawangin. Okay? Tapos kailangan muna tayo ditong carton o mga lumang mga damit. Okay? Yan. So tinanggal ko lang muna para mas mabilis yung pagtuwid po natin. Yan. Open. Okay. Okay, so na-break na po natin. Yan. Kung nakikita nyo guys, tuwid na po siya, no? Yan. Okay. So lagay na natin doon. Ayan. Diyan siya guys. So, yun na magiging pwesto niya. Dito pala guys, tatanggalin po dito yung cover na plastic. So, merong pangalso dyan. Baka mawala guys pag tanggal nyo to. Kailangan din niya mawala. And so yung pangalso. Kailangan naka-align yan. Naka-align dapat dyan. Yan.
Unahin yung lock washer. Yan. Yung malaking washer. Ito. Tsaka yung dalawang maliit na washer. Ayan. Pasok natin dyan. Right guys, so nakuha ko na po dito sa kanyang frame. Yan. Pero papalitan ko po siya ng wire. Kasi medyo bitin po yun, yung wire niya. Kaya meron akong extra dito na medyo mas mahaba konti. Yan. So ano po to guys, stranded wire. Number 14 ata to. Tapos suggest ko lang guys, pag meron po kayong extra, yung bibilihin nyo po na yan, na mga bolt at nut, stainless na lang po, no? Kasi magkakaproblema po yan guys pag tumagal yan, no? Puro kalawang na kabilaan. Okay lang dito sa electric motor kasi hindi naman to nababasa ng tubig, mga talsik-talsik lang. Pero doon talaga sa ilalim ng head unit ng pressure, kasi pag tumagal guys, marami ng mga ano yan, mga leak, hindi talaga may iwasan. Kaya pag may budget kayo guys, palitan nyo na ng stainless. Okay? Kasi ako nagbabalak din na palitan na ng stainless para in the long run mas madala yung pagtaklas po natin pag may mga PMS po tayo or preventive maintenance po. Okay? A few moments later. Right guys, so sa wakas na tapos na po natin ikabit lahat. Head unit, pressure washer, electric motor. Okay? So yun na po yung tsura niya guys. Balik kulang pa tayo ng oil. So maghanap ako dito kung meron akong mga tirang oil, o kung wala na, bibili na lang po ako dun sa labasan, no? So ito na po yung tsura niya guys. Yan. Diba? Huwag nyo po lang kalimutan i-check yung lagayan ng grasa kung may laman. Okay? Yan. So merong laman guys. So check nyo po lahat, yung sa akin na check ko na yan guys. Tapos yung mga bolt yan, so check nyo po yan lahat kung nahigpitan. Okay, baka kasi hindi nahigpitan. So meron na po itong laman na oil. Yan, yan ang laman. So ano pa ba yung dapat natin i-check? So far okay naman po, no? Lagay na natin doon sa pwesto po natin para ma-testing na natin. Okay, so let's go. Alright guys, so kakatapos na po natin maglagay dito sa pwesto po natin. Medyo natagalan lang tayo guys kasi pagdating ko dito kanina, nalinis pa ako ng tangke, no, ng tubig. Kaya kita nyo guys, clear na yung tubig or malinis na. Okay, so ito yung bago natin. Ito yung isa natin na matagal na. And then bago rin yung ating lahat na pressure hose, suction hose, and then yung overflow. So hindi ko pa nakatitest guys. So i-test ko pa ngayon, lang. Saksak na natin. Yun. Wala pang lamay-lamay na reflect. Okay. Na. Okay. Alright, so hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. See you in my next vlog ko. Bye-bye!